Mga K-drama fans saan mang sulok ng mundo, check-in tayo. Comment mo muna kung taga saan ka bago magsimula ang kwento. Ang tutor na ito ay nakasuot ng isang napakagandang damit sa kalagitnaan ng gabi at sumayaw sa sala. Nang makita siya ng mayamang asawa ng tycoon, kalmado niyang sinabi na inakala niyang napakaganda ng damit kaya gusto niyang subukan ito. Pagkatapos niyang sabihin iyon, walang takot niyang hinubad ang damit mismo sa harap ng mayamang asawa at isinauli ito sa kinaroroonan nito. Pagkatapos magpalit, nagtungo ang tutor na ito ng mag-isa sa sala. Humuhuni siya habang hinahawakan ang mga mamahaling gamit sa bahay. Tinitigan niya ang bawat bagay sa tahanan ng may matinding pagnanasa. Nakatayo ang mayamang asawa mula sa malayo at naramdaman na kakaiba ang tutor na ito, hindi alam na isang malaking pagbabago ay magaganap sa kanilang villa. Ang super villang ito ay orihinal na itinayo ng pamilyang Hian ng may malaking halaga ng pera. Nahahati ito sa dalawang pangunahin at sekundaryong lugar. Ang lugar na ito ay mahigpit ang pagkakahati-hati at may malinaw na hangganan. Ang puno ng pamilya ay si Chairman Han. Mayroon siyang 2 anak na lalaki at 1 anak na babae. Ang panganay na si Jinho ay anak ng kanyang asawa. Ang pangalawang anak na si Jeong ay anak ng kabit ni Chairman Han. Ang kuya na si Jinho ay tanga, ngunit ang bunso na si Jeong ay napakatalino at may kakayahan. Ang asawa ni Jeong ay si Hyesu. Bago siya ikasal sa mayamang pamilyang ito, siya ay isang tanyag na artista. Ang personalidad ni Hyesu ay mahinahon at maalalahanin kaya't labis siyang minamahal ni Chairman Han. Minsan, bumisita si Hyesu sa simbahan kung saan siya nagbibigay ng limos. Habang kausap niya ang isang madre na nagngangalang Emma, hindi sinasadyang nakita niya ang mga mangangalakal na inaabuso ang isang guro. Agad na tumawag ng pulis si Hyesu para takutin ang mga mangangalakal. Nang malaman niyang may malaking utang ang ama ng guro at may 3 pa itong nakababatang kapatid na pinapakain, naawa ang mabait na si Hyesu. Kaya hiniling ni Hyesu sa pinakapanganay na manugang ng pamilya, si Seo Hyun, na tulungan siyang kunin ang gurong ito. Kilalang kilala si Seo Hyun bilang manugang kaya't maayos niyang inasikaso ang lahat at hindi niya ito tinanggihan. Sa puntong ito, nagtanong si Hyesu tungkol sa isa pa niyang ipinagagawa kay Seo Hyun, ang paghahanap ng tutor para sa kanyang anak. Ngumiti ng malalim si Seo Hyun at sinabing nakahanap na siya ng napakaangkop na tao. Kinabukasan, ininterview ni Seo Hyun ang isang tutor na nagngangalang Jakyong na irekomenda sa kanya ng isang kaibigan. Ang resume at paraan ng pagsasalita ni Jakyong ay lubos na nasiyahan si Seo Hyun. Sa panahong ito, maganda rin ang usapan ni na Hyesu at Guro Yoan. Hindi nagtagal, tinawag ni Hyesu si Seo Hyun at sinabing nakahanap na siya ng kasiyasyang tutor. Nang marinig iyon ni Seo Hyun, orihinal niyang balak ilipat ito bilang kanyang kasambahay. Ngunit sa sandaling iyon, dumaan ang asawa ni Seo Hyun na si Jinho. Napansin ni Seo Hyun na kakaiba ang tingin ng asawa kay Jakyong, kaya't agad siyang nagbago ng isip. Ipinadala pa rin ni Seo Hyun si Jakyong sa villa kung saan nakatira si Hyesu para maging tutor. Bago umalis, napansin ni Seo Hyun na ang handbag at payong ni Jakyong ay mamahaling brand. Nagsimula siyang maging curious sa babaeng ito, kaya ipinadala si Jakyong sa sekundaryong villa at si Yoan naman sa pangunahing villa. Mula noon, unti-unting gumuho ang kaayusan. Araw-araw, nagbago ang lahat. Mabilis na nakilala ni Jakyong si Hyesu. Ang mahinahon at mabait na si Hyesu ay hindi nagalit nang basta na lang pinalitan ni Seo Hyun ang tutor. Sa panahong ito, dumaan ang asawa ni Hyesu na si Jeong. Parehong kakaiba ang ekspresyon ni na Jeong at Jakyong matapos makita ang isa't isa. Sandali pa, ipinagkatiwala ni Hyesu ang kanyang anak na si Hajun, nakakauwi lang mula sa paaralan, kay Jakyong. Dahil may party ang pamilya ng gabing iyon, ang lahat ng matatanda ay dapat dumalo. Sa pagiging nasa mataas na lipunan, maraming pagkakataon na hindi mo makokontrol ang sarili mo. Nang magsimula ang party, lahat ay nakasuot ng mamahaling damit. Sa panahon ng party, lahat ay nakaitim o nakaputi, ngunit tanging si Hyesu ang nakasuot ng pinakamaringal na orange na damit. Sa panahong ito, tahimik na nakatayo si Jakyong mula sa malayo, pinagmamasdan sila. Nang matiyak na nagsimula na ang party, agad na nagbago ang ugali ni Jakyong. Siya ay isang tutor, ngunit hindi lang siya nagtatrabaho, kundi pati palihim na kumakain ng mga pagkaing ihahain. Para bang siya ang may-ari ng bahay na ito. Nakita ang eksenang ito ni Yoan. Akala ni Yoan na miyembro rin ng pamilyang ito si Jakyong. Ngumiti si Jakyong at ipinaliwanag na hindi siya ang may-ari, ngunit sa palagay niya ay maganda ang tawag sa kanyang ganoon. Sa panahong iyon, may isang katulong na dumating para kumuha ng pagkain at nakita si Jakyong na palihim na kumakain. Sa harap ng tanong ng katulong, malamig na tinanong ni Jakyong kung bakit hindi siya pwedeng kumain at pagkatapos ay aroganteng umalis. Sa kabilang banda, patuloy na nanggugulo si Jinhee sa hapagkainan.
Pinagtanong niya ang paraan ng pagpapalaki ni Hyesu sa anak nito. Alam ni Hyesu na hindi niya tunay na anak si Hajun, kaya't tiyak na may mga magdududa sa isang stepmother tulad niya. Kapansin-pansin, maliban kina Hyesu at Hajun, ang mga mag-ina sa pamilyang ito ay hindi tunay na magkadugo. Ang anak ni Jinho at Seohyun ay hindi sa kanya. Umalis ang tunay na ina ng batang iyon noong siya ay 10 taong gulang. Naging lasenggo si Jinho at hindi na nagtrabaho mula noon. Nang magpakasal siya kay Seohyun, unti-unting nawala ito dahil anak mayaman si Seohyun. Ang kanyang aristokratikong ugali ay likas sa kanya, kaya napilitan si Jinho na sumunod. Ang pangalawang anak na si Jeong ay hindi anak ng asawa ni Chairman Han, kundi ng kanyang kasintahang si Mija. Lagi niyang inaalala ang yumaong Mija. Ang party na ito ay dahil birthday ni Mija. Taon-taon, pinapataas ni Chairman Han ang baso para batiin si Mija. Sa panahong iyon, nagkaroon ng away ang lahat tungkol sa paraan ng pag-edukasyon sa mga anak. Ayon sa alituntunin ng pamilya, kapag 7 taong gulang na ang isang bata, kailangan siyang ipadala sa ibang bansa para mag-aral. Tinutulan ni Hyesu ang ganitong paraan ng pamilya. Ipinilit niyang manatili si Hajun sa tabi niya. Sa panahong ito, gumamit si Chairman Han ng 2 nakakaakit na paksa para baguhin ang usapan. Una, simula ngayon, hindi na siya magbibigay ng birthday wish kay Mija. Ganap na niya itong pinakawalan. Pangalawa, ibibigay ni Chairman Han ang isang napakahalagang blue diamond necklace sa isa sa mga naririto. Habang naghihintay ang asawa at mga anak, hindi alam kung sino ang magmamay-ari ng brilyante sa kamay ni Chairman Han, may dumating na masamang balita na ikinahimatay niya at kailangang dalhin sa emergency room. Nagulo ang buong pamilya at natapos ang party. Ang masamang balita ay may nagawang mali ang isang empleyado sa kumpanya na nagdulot ng malaking problema sa korporasyon ni Chairman Han. Habang nasa koma si Chairman Han, kailangang maghanap ang lahat ng pansamantalang CEO para pamahalaan ang kumpanya. Pagbalik sa sekundaryong villa, labis na nalungkot si Hyesu nang marinig kay Hajun na sinabi ng kanyang ama na mahilig ang bata sa rock music tulad ng kanyang ina. Dahil hindi tunay na ina ni Hajun si Hyesu, labis siyang sensitibo sa anumang bagay na may kinalaman sa salitang ina. Inalagaan ni Jakyong si Hyesu at pinalubag ang loob nito. Sa gilid ng pangunahing villa, galit na galit pa rin ang asawa ni Chairman Han dahil palaging naaalala ng kanyang asawa ang yumaong kasintahan. Inilabas niya ang kanyang galit sa pamamagitan ng pagbasag sa ilang bote ng wine na talagang paborito ni Mija. Hindi lang iyon, sumigaw ng malakas ang asawa ni Chairman Han hanggang sa dumating si Seohyun at sinabing na ire-record ang kanyang boses. Pagkatapos, tumahimik siya. Lumalabas na nalaman ni Seohyun na lihim na nire-record at kinukunan ni Butler Ju ang lahat ng nangyayari sa pamilya habang nagtatrabaho. Tinawag ni Seohyun si Butler Ju para takutin ito at kinuha ang kanyang telepono. Pagkatapos tingnan ang telepono ni Butler Ju, nakita ni Seohyun na kasama rin siya sa mga video. Habang pinapanood ang recording, kitang-kita ang takot sa mukha ni Seohyun. Dahil labis na nagkasakit si Chairman Han, bumalik sa Korea ang anak ni Seohyun na si Suyak. Tinawag si Yoan para linisin ang kwarto ni Suyak. Dahil sa matinding pressure, hindi sinasadyang nakatulog siya. Pagkagising, nagmadaling umalis si Yoan at nakalimutan ang kanyang hair tie sa kama. Pagbaba ni Yoan, nakasalubong niya si Suyak. Matagal silang nagtitigan. Biglang kumirot ang puso ni Suyak nang makadaan si Yoan sa tabi niya. Ginanap ang welcome party para kay Suyak sa isang hindi komportabling atmosfera, ngunit nagpanggap lang ang lahat sa bahay na normal ang lahat, kumakain at nagkukwentuhan. Hindi sinasadya, ang mga mata ni Suyak ay nakatingin kay Yoan. Habang kumakain ang lahat, nagkaroon ng indigestion si Hajun sa sekundaryong villa. Nakita ito ni Jakyong at tinulungan ang bata sa pamamagitan ng pagtusok ng karayom sa kanyang daliri na ikinagalit ni Jeong. Sinisi niya si Jakyong sa pagiging sobra dahil may pribadong doktor na ang kanilang pamilya. Habang nagugilty pa rin si Hyesu sa ugali ni Jeong kay Jakyong, nakita niya ang isang eksenang hindi niya inaasahan. Natural at komportableng isinuot ni Jakyong ang bestida ni Hyesu at sumayaw sa sala. Nang tanungin siya ni Hyesu, kalmadong sinabi ni Jakyong na napakaganda raw ng damit kaya gusto lang niyang subukan. Pagkatapos sabihin iyon, walang takot niyang hinubad ang bestida at ibinalik sa dati nitong lugar. Naramdaman ni Hyesu na kakaiba si Jakyong, ngunit dahil taimtim itong humingi ng tawad, wala siyang ibinulong. Sa kabilang banda, hindi makatulog si Yoan kaya naglakad-lakad siya. Pagkaraan, nawala siya at napunta sa lugar kung saan nagpapahinga si Suyak. Ipinaliwanag ni Yoan na hindi siya makatulog kaya naglakad at naligaw. Nang isauli ni Suyak ang hair tie, nagulat si Yoan at sinabing nakatulog siya sa kwarto ni Suyak at nakalimutan iyon. Sinabi ni Suyak na kung makatulog siya sa kanyang kama,
maaaring magpalit sila ng pwesto. Nang marinig ito, nagulat si Yoan. Ngunit pagkatapos, sabay silang naglakad. Sa huli, nagpalit sila ng kwarto at mahimbing na natulog hanggang sa umaga. Para maresolba ang awkwardness kay Jakyong dahil sa nangyari kagabi, nag-set si Hyesu ng appointment kasama si Jakyong kinabukasan bago pumasok sa trabaho para mag-inuman at mag-usap para mas magkaintindihan. Sa kabilang banda, muling natakot si Seo-hyun matapos balikan ang recording sa telepono ni housekeeper Ju. Pagkatapos, nagpa siyang magpa-therapy kay Emma. Sa pangunahing villa, ayon sa work schedule ng pamilya, kailangang magkaroon ng weekly meeting ang mga katulong. Tinawag ni housekeeper Ju si Jakyong dahil wala ito. Nang dumating si Jakyong, bago pa man siya mapagalitan ni housekeeper Ju, siya mismo ang napagalitan ni Ji-yong. Nakakatakot ang tingin ni Ji-yong na ikinagulat ni housekeeper Ju at ng mga nakapaligid. Sinabi ni Ji-yong na si Jakyong ay may kinalaman lang kay Ha-jun. Sa gabi, umupo si Hyesu at uminom kasama si Jakyong. Dahil sa curiosity, tinanong ni Hyesu si Jakyong tungkol sa kanyang pag-ibig at buhay. Pagkatapos, pumunta si Hyesu sa opisina ni Ji-yong at dinala niya ito sa kwarto. Nakatayo si Jakyong at pinapanood ang dalawa ng may hindi kaaya-ayang ekspresyon. Tulad ng kanyang ama, napag-utusan din si Suyak na pakasal sa apo ng isang mayamang pamilya kahit alam ng lahat na walang pag-ibig sa pagitan nila. Ngayon, ang pangunahing villa ay naghandog ng hapunan para sa magiging manugang. Matagal ng lihim na umiibig ang dalagang ito kay Suyak at tuwang-tuwa sa arranged marriage na ito. Nang dumating siya para makilala ang magiging pamilya ng kanyang mapapangasawa, dala-dala niya ang mamahaling regalo. Natutuwa ang mga matatanda sa pamilya at lubos na nasisiyahan sa magiging manugang. Tanging si Suyak lang ang nanatiling may cold expression. Nakaupo lang siya at nakikinig sa usapan habang nakatingin kay Yoan. Napag-utusan ni President Han si Jin-hee na pamahalaan ang bakery chain dahil may mga reklamo tungkol sa hindi magandang kalidad ng mga cake. Nagwala si Jin-hee at hinampas ang lahat ng empleyado sa bakery nang walang awa at na-record ito at naiulat sa internal news ng kumpanya. Alam ni Seo-hyun ang balita ngunit ayaw niyang tulungan si Jin-hee. Binalaan pa niya si Jin-ho na huwag makialam at hayaan si Jin-hee ang humarap sa problema. Nang marinig ni Jin-hee ang balita, nagwala siya at sinira ang mga gamit sa bahay. Pagkatapos, nagmadali siyang humingi ng tulong sa kanyang ina. Tinawag ng asawa ni President Han si Hyesu para pilitin itong resolbahin ang problema dahil ang reporter ay tumawag mismo kay Hyesu para i-interview na magpapalimot sa issue ni Jin-hee. Kahit ayaw ni Hyesu, pumunta pa rin siya sa reporter. Sinabi ng journalist ang kanyang pakay. Kung papayag si Hyesu na isulat ang artikulo tungkol sa kanya at kay Ha-jun, hindi na niya pag-uusapan ang bakery ni Jin-hee. Sinabi ng reporter na 6 na taon pa lang ang kasal ni Hyesu at 8 taong gulang na si Ha-jun, kaya maraming chismis na hindi tunay na anak ni Hyesu ang bata. Ipinagtapat ni Hyesu na hindi niya tunay na anak si Ha-jun, ngunit hindi niya pinahintulutan ng press na isulat ang tungkol dito. Kung ano man ang gusto ng reporter sa bakery, wala siyang pakialam. Pag-uwi, nagkwento si Hyesu kay Emma kung paano niya nakilala at umibig kay Ji-yong. Noong panahong iyon, sikat na sikat siya at sinabi niyang isa siyang mahirap na estudyanteng nagtagumpay sa kahirapan. Akala rin ni Hyesu na pakakasalan niya si Ji-yong at itataas ang kanyang estado. Hindi niya inasahang magiging isang stepmother siya balang araw, pero hindi kinamumuhian ni Hyesu si Ha-jun. Para kay Hyesu, tunay niyang anak si Ha-jun. Walang pagkakaiba para sa kanya ang ampon at biological na anak. Labis ang paniniwala ni Hyesu sa pagmamahal ni Ji-yong, ngunit hindi niya alam na sa tuwing nagkikita sina Ji-yong at Jakyong, may lihim silang pagtatangi sa tinginan kahit pamalamig ang kanilang mga salita. Sinadya pang hawakan ni Jakyong si Ji-yong. Sa panahong ito, sa pangunahing villa, inisip ni Jin-ho na minamaliit siya ni Seo-hyun, kaya nagpakalasing siya at umuwi para sirain ang lahat. Tiningnan siya ni Seo-hyun nang may pagkabigo. Tumakbo siya kay Emma para humingi ng tulong. Dito, nalaman ni Seo-hyun ang tunay niyang gusto. Hinarap niya ang kanyang mga lihim na pagnanasa at tinanggap na nagnanasa siya sa isang dating kasintahan. Habang pagod ang kanyang mga magulang, hindi rin maganda ang lagay ni Suyak. Hindi siya makatulog muli at muling pumunta sa kwarto ni Yoan para humingi ng matutulugan. Nagsimula ang isang bagong araw. Pagkatapos ng meeting, nagpa siya ang board of directors na si Jin-ho ang magiging pansamantalang CEO ng grupo. Nagulat ang buong pamilya sa desisyong ito dahil akala ng lahat si Ji-yong ang itatalaga sa posisyon. Ang pinakamasaya ay ang asawa ni Chairman Han. Kahit sinabi ni Seo-hyun na pansamantala lang ito, ipinakita pa rin ng asawa ni Chairman Han ang labis na kasiyahan sa harap ni na Seo-hyun at Hyesu. Bumalik si Hyesu mula sa pangunahing villa nang hindi maganda ang pakiramdam. Kailangan niyang pakinggan ang mga patutsada ni Jakyong tungkol kay Ji-yong.
Nang gabing iyon, tinanong ni Hyesu si Jiyong kung bakit ibinigay niya ang posisyon kay Jinho. Sinabi ni Jiyong na ayaw niyang masaktan si Hajun. Hindi tunay na anak ni Hyesu si Hajun. Kung ma-promote siya ngayon, bubusisiin ang bagay na ito. Kahit tinanggap ni Hyesu ang dahilan ni Jiyong, labis pa rin siyang nasaktan dahil kahit ang asawa niya ay nagsabing hindi niya tunay na anak si Hajun. Bumalik si Hyesu sa bahay ng masama ang loob. Nakita niyang naghahalongkat si Jakyong sa study ng kanyang asawa. Sinabi ni Jakyong na hinahanap niya ang libro ni Hajun. Bago pa makapagsalita si Hyesu, muling tumawag ang asawa ni President Han tungkol sa bakery ni Jinhee. Nang ipaliwanag ni Hyesu na gusto ng reporter na baguhin ang impormasyon, hindi siya pumayag. Pero sobra ang asawa ni President Han, sinabing hindi kailangang itago ang impormasyon ng isang hamak na artista tulad ni Hyesu. Nang marinig iyon, nawalan ng gana si Hyesu at ayaw nang magsalita pa. Dahil sa pagalit, labis na napagod si Hyesu. Pag-uwi ni Hajun mula sa paaralan, malamig ang pakikitungo nito kay Hyesu at Jakyong at hayagan pa siyang pinigilan ng gustong sumama ni Hyesu sa kanyang kwarto. Nang magkwento si Hyesu kay Jiyong, sinabi nitong huwag mag-alala dahil aasikasuhin ito ng tutor. Nagulat si Hyesu dahil dati ay hindi maganda ang pakikitungo ni Jiyong kay Jakyong. Nagising si Hyesu sa kalagitnaan ng gabi at hindi nakita ang asawa. Nagtungo siya sa kwarto ni Hajun nang may pangamba. Nakita niyang nakaupo si Jakyong at hinihimas ang paa ni Hajun. Ang labis na pagmamahal sa kilos nito ay nagdulot ng kaba kay Hyesu. Pero pagkatapos, lumitaw si Jiyong at sinabing hindi siya makatulog kaya maliligo muna. Sinabi nitong huwag mag-alala dahil nakatagpo na siya ng magandang tutor para sa kanilang anak. Sa kabilang banda, sa pangunahing villa, balisa rin si Seo-hyun nitong mga huling araw. Lalo siyang naiisip ang kanyang dating kasintahan. Habang gustong pumunta ni Suyak sa kwarto ni Yoan para matulog, habang nag-uusap sila, dumating si Butler Ju para tawagin si Yoan sa trabaho. Hinila niya si Suyak papasok sa kwarto at iniwan doon, pagkatapos ay sumama kay Butler Ju. Pagbalik ni Yoan, nakita niyang mahimbing ang tulog ni Suyak sa kanyang kama. Nakatulog si Yoan sa sahig habang si Suyak ay nasa kama. Ang katotohanang magdamag silang nagkakasama sa kwarto ay naibalita kay Seo-hyun. Ngunit nang tanungin ni Seo-hyun si Yoan kung may sasabihin siya, wala raw. Binalaan ni Seo-hyun si Yoan na pag-isipang mabuti ang lahat ng kanyang ginagawa habang nakatira sa bahay na ito. Nang dalhin ni Hyesu si Hajun sa paaralan, nalaman niyang binubuli ito ng mga kaklase. Kaya pumunta si Hyesu sa bahay ng mga magulang para balaan sila na huwag magsabi ng masasamang salita sa anak nila para hindi maipasa kay Hajun. Samantala, dinala ni Jakyong si Hajun sa riding place ngunit may nangyaring aksidente na nagpalabas sa kabayo sa safe zone. Agad na sumakay si Jakyong para habulin at iligtas si Hajun. Pag-uwi nila, nagbago ang pakikitungo ni Hajun kay Jakyong. Nakita ito ni Hyesu at susundan sana ang bata sa kwarto ngunit pinigilan siya ni Jakyong. Nagsalita pa ito ng parang naninigaw kay Hyesu. Sinabi ni Jakyong na hindi tunay na minamahal ni Hyesu si Hajun kaya hindi niya naayos ang chismis na naapektuhan ng bata. Nang sagutin ni Hyesu na kailangan niyang sabihin kay Hajun na patay na ang tunay nitong ina, biglang sinabi ni Jakyong, paano kung buhay pa ang ina ni Hajun? Pero napigilan niya ang sarili nang malaman niyang mali ang nasabi. Lalong naramdaman ni Hyesu na hindi matatag si Jakyong, pero ang susunod na ginawa nito ay lalong nakakatakot. Pumunta si Jakyong sa bahay ng batang nambuli kay Hajun at sinampal ng paulit-ulit ang magulang bilang babala sa pag-api sa bata. Dinala ng magulang ang medical certificate kay Hyesu at humingi ng aksyon. Kailangang humingi ng tawad si Jakyong at ipinangakong aayusin ang problema. Ang nangyari kay Yoan at Suyak sa kwarto ay iniulat ng katulong kay Chairman Han sa utos ni Seo-hyun. Nang marinig ito, nagalit ang asawa ni Chairman Han at pinalo si Yoan. Pagkatapos, pinalayas si Yoan sa mansyon. Bago umalis, sinabi niya kay Hyesu na walang nangyari sa kanila. Nagkakasama lang sila dahil komportable sila sa isa't isa. Nang marinig iyon, nalaman ni Hyesu na umiibig ang dalawa. Bilang pagtupad sa pangako, pumunta si Jiyong sa bahay ng magulang para humingi ng tawad. Pinilit ng magulang na lumuhod si Jakyong at tumanggap ng 2 sampal. Pero nang banggitin ni Jakyong ang nakaraan ng babae bilang prostitute, natakot ito at hindi na nakapagsalita. Muling nagpakita ng banta si Jakyong. Kung gusto mong masaktan ang anak mo dahil sa masamang nakaraan mo, sige, subukan mong saktan si Hajun. Napanganga ang babae sa takot. Nang malaman ni Suyak na pinalayas si Yoan, pumunta siya kay Emma para hanapin ito. Pero umalis si Yoan nang marinig na hinahanap siya ni Suyak. Ayaw nang makialam pa ni Yoan kay Suyak. Umuwi si Suyak at idineklarang giyera ang kanyang ina. Sinabi niyang tiyak niyang ibabalik si Yoan. Nang sabihin ni Seo-hyun na hindi niya ito tatanggapin, sumagot si Suyak.
Kung susunod ako sa gusto ng pamilya na magpakasal, pwede ko na bang ibalik si Yoan? Walang magawa. Tinanong ni Seo Hyun si Suyak kung gusto niyang mabuhay tulad ng mga lalaki sa pamilyang ito. Hindi inaasahan, hindi na sumagot si Suyak at tahimik na umalis. Sa araw ng pagbubukas ng art exhibition ni Hyesu, dumating din si Seo Hyun para batiin siya. Pagpasok niya, nakita ni Seo Hyun sina Ji-young at Jak-yong na nagtitinginan ng may lihim na pagtatangi. Naalala ni Seo Hyun ang ulat ng katulong na nakita nitong nagkikita ang dalawa sa hardin sa hating gabi. Lalong naging curious si Seo Hyun kay Jak-yong. Samantala sa party, tila mas lalong malapit ang tinginan ni na Ji-young at Jak-yong. Pagkatapos, lumabas sila at naghalikan ng masidhi kahit nakikipag-usap sa telepono si Hyesu. Wala silang pakialam. Sa sandaling iyon, narinig ni Hyesu ang telepono ng asawa sa malapit. Pupunta sana siyang buksan ang pinto, ngunit tinawag siya ni Emma. Habang puno ng pagdududa, nakita ni Hyesu ang asawa at anak na naglalaro sa pool habang nakaupo si Jak-yong sa tabi at kumukuha ng litrato. Masayang-masaya ang tatlo. Hindi nila napansin na matagal nang nakatayo roon si Hyesu. Matapos tawagin ni Hyesu sina Ji-young at Ha-jun sa tabi, sinabi niyang kailangan niyang kausapin si Jak-yong. Diretso sinabi ni Hyesu kay Jak-yong na umalis na sa trabaho si Jak-yong dahil hindi siya komportable sa pagiging malapit nito sa anak nila. Lalong nagulat si Hyesu nang sobrang magalit si Ji-young nang sabihin nitong papapasukin niya si Jak-yong. Sa bahagi ni Suyak, dahil alam ni Hyesu kung saan nagtatrabaho si Yoan, pumunta siya para humingi ng tawad at hilinging bumalik ito sa kanila. Matiyagang naghintay si Suyak hanggang matapos ang trabaho ni Yoan at sinundan ito pa uwi. Sa huli, napabalik niya si Yoan sa kanilang bahay. Pagkatapos, pumunta si Suyak sa asawa ni Chairman Han at binalaan itong huwag saktan si Yoan. Samantala sa sekundaryong villa, narinig ni Ha-jun na pinalayas ni Hyesu si Jak-yong at nagalit. Sinabi niyang iniligtas siya ni Jak-yong sa aksidente sa pangangabayo pero hindi pinuri at pinalayas pa. Pumunta si Hyesu sa horse racing track para alamin ang nangyari. Nang makita niyang bihasa sumakay ng kabayo si Jak-yong, naalala niya ang sinabi ni Ji-young na dating horse riding coach niya ang ina ni Ha-jun. At sinabi rin ni Jak-yong na marunong siyang sumakay. Sa puntong ito, nagkaroon ng duda si Hyesu, kaya nagpasya siyang panatilihin si Jak-yong para patunayan ang kanyang hinala. Pagkatapos, pumunta si Hyesu sa mansyon para magtanong tungkol kay Jak-yong. Sinisi ni Seo Hyun si Hyesu sa pagsisiwalat ng workplace ni Yoan kay Suyak. Pero nang marinig ang sinabi ni Hyesu, lalong nag-alala si Seo Hyun kay Jak-yong. Naalala rin niya ang reaksyon ng asawa ni Chairman Han nang banggitin si Jak-yong. Dagdag pa, ang eksena ng pagiging malapit ni na Jak-yong at Ji-young sa art gallery ay nagdulot ng pangamba kay Seo Hyun. Pumunta si Hyesu sa pamilyang dating nag-employ kay Jak-yong para patunayan ang impormasyon. Nang makita ang larawan ni Jak-yong kasama ang dalawang anak ng pamilya, napanatag si Hyesu at umalis. Pero pag alis niya, agad na itinago ng katulong ang larawan. Ang totoong tutor ng dalawang bata ay hindi si Jak-yong. Kakapanatag lang ni Hyesu nang sabihin ng driver na hindi niya kailanman ibinigay ang address ng magulang ng kaklase ni Ha-jun kay Jak-yong tulad ng sinabi nito. Ikinuwento ni Hyesu kay Emma ang mga bagay na ito. Naghinala siyang si Jak-yong ang tunay na ina ni Ha-jun. Sinabi ni Emma na kung may duda, dapat nilang alamin ang katotohanan. Maya-maya pa, habang nagkukwentuhan ang mga kababaihan, nabanggit ang kwento ng DNA test para patunayan ang relasyon sa dugo. Nang marinig iyon, agad na pumasok sa isip ni Hyesu ang ideya. Pag-uwi ni Hyesu, narinig niya sa katulong na binigyan ni Jak-yong si Ha-jun ng horseshoe necklace at sinabing itago ito kay Hyesu. Hindi na napigilan ni Hyesu ang sarili at kinonfronta si Jak-yong kung bakit ito nagtatago ng mga bagay. Pagkatapos, ipinakita ni Hyesu ang necklace at sinabing hindi niya papayagan ang anumang lihim sa pagitan nila. Pumunta si Hyesu kay Seo Hyun para mag-usap. Gusto niyang itanong kung may alam ito tungkol sa tunay na ina ni Ha-jun. Sinabi ni Seo Hyun na sa pamilya, bukod kay Ji-young, ang asawa ni Chairman Han lang ang nakakaalam kung sino ang ina ni Ha-jun. Habang nag-uusap ang dalawa, nagkita rin sina Ji-young at Jak-yong sa labas. Nang sabihin ni Jak-yong na gusto niyang mabawi ang kanyang nawala, ang kanyang anak na si Ha-jun at ang lalaking nagngangalang Ji-young, sa sandaling iyon ay tiningnan siya ni Ji-young nang may nakakatakot na tingin. Sinabi nitong manatili lang siyang tahimik sa tabi ni Hyesu at alagaan si Ha-jun. Isang tao ang nanganak kay Ha-jun, isang tao ang nagpalaki kay Ha-jun, kaya mas magiging perpekto ang anak ko. Sa puntong ito, natakot din si Jak-yong sa tingin ni Ji-young. Nabalisa si Hyesu sa paghahanap ng katotohanan. Pumunta siya sa asawa ni Chairman Han para magtanong tungkol sa ina ni Ha-jun. Pagkatapos ay naghanap ng mga bagay sa kwarto ni Ji-young. Nakita niyang suot ng asawa ang kaparehong necklace na ibinigay ni Jak-yong kay Ha-jun.
Habang naguguluhan at pagod si Hyesu sa villa, pumunta si Ji-young sa isang pamilyar na lugar para manood ng boxing match. Tuwang-tuwa siyang pinanood ang dalawang boksingero na naghahamukan at sugatan at komportableng natawa. Pag-uwi ni Ji-young, nakita niyang naghihintay ang asawa. Nang ipakita ni Hyesu ang necklace at sabihing ibinigay ito ni Jak-yong kay Ha-jun at nakita niya itong suot ng asawa, mabilis na ipinaliwanag ni Ji-young na ito ay lucky charm ng mga horse rider at tiyak niyang iba ang dalawang necklace. Bago pa man makapanatag si Hyesu, kinabukasan ay lumabas ang artikulo tungkol sa hindi pagiging tunay na anak ni Ha-jun at isa pang artikulo tungkol sa pagiging illegitimate child din ni Soo-yak. Si Jin-ho ay lalaking madalas mang-abuso ng babae. Sa panahong ito, nakatayo si Soo-yak sa labas at nakikinig sa pag-uusap ng asawa ni Chairman Han at Seo-hyun tungkol sa kanyang tunay na ama at ina. Walang emosyon ang mukha niya. Pero naramdaman ni Yo-an ang labis na paghihirap nito. Kahit gustong-gusto niyang aliwin si Soo-yak, wala siyang magawa kundi panoorin itong dumaan sa harap niya. Isang gabi, nagkataong magkatabi silang dalawa sa iisang lugar para magsilong sa ulan. Nagpahayag si Soo-yak na hindi siya makatulog nitong mga nakaraang araw dahil laging nasa isip niya si Yo-an. Pagkatapos sabihin iyon, hinatak niya si Yo-an at hinalikan sa mga labi. Samantala, sa sekundaryong villa, pagod na pagod si Hyesu dahil sa mga artikulo sa pahayagan. Biglang may nagbalita sa katulong na nawawala si Ha-jun. Nang marinig ito ni Hyesu, agad siyang nagmadaling hanapin ang anak. Sa parehong pagkakataon, nalaman din ni Ji-young na buntis si Hyesu. Sa labis na pag-aalala, mabilis siyang nagmaneho para hanapin si Ha-jun. Napansin ni Hyesu ang advertisement ng konsyerto ng paboritong mga awit ni Ha-jun, kaya agad siyang pumunta doon. Sa kabutihang palad, naroon nga ang bata. Dinala niya ito pauwi at pinaliguan. Sa sandaling iyon, dumating si Ji-young. Galit na galit ito at gustong paluin si Ha-jun dahil sa pagsuway. Tumayo si Hyesu para pigilan si Ji-young. Mariin niyang sinabi na sa bahay na ito walang sino mang dapat manakit kay Ha-jun, pati na si Ji-young. Walang magawa ang lalaki kundi panoorin silang umalis. Nakita ni Jak-yong ang eksenang ito. Habang pinapanood kung gaano kamahal ni Hyesu si Ha-jun, nagdusa siya sa pagsisisi dahil sa mga nagawa niya. Ngunit biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Nagningas ito sa inggit dahil hindi siya ang nakayakap sa anak kundi si Hyesu. Dahil sa labis na pagmamahal, pumunta si Jak-yong sa kwarto ni Ha-jun sa kalagitnaan ng gabi at niyakap ang anak habang natutulog. Pumasok si Hyesu at tinanong kung bakit niya ito ginawa. Mayabang na sinabi ni Jak-yong na hanggang doon lang ang pwesto ni Hyesu sa puso ni Ha-jun. Nang sasabihin na niyang siya ang tunay na ina, biglang pumasok si Ji-young para pigilan siya. Dinala ni Ji-young si Hyesu sa kwarto. Nag-aalala ito sa kalagayan ng buntis na asawa at sinabing pauuwiin na niya si Jak-yong para hindi na ito mag-alala pa. Nang lumabas si Ji-young, nakatambay si Jak-yong sa pinto. Sinabi nitong sasabihin niya ang katotohanan kinabukasan. Pero sinabi ni Ji-young na buntis si Hyesu at binantaan si Jak-yong na huwag nang gumawa ng anumang hakbang. Kinabukasan, dumating si Seo-hyun sa sekundaryong villa. Sasabihin na sana nito ang totoo tungkol kay Jak-yong, ngunit inanunsyo ni Hyesu na buntis siya. Dahil dito, natigilan si Seo-hyun at hindi na itinuloy ang sasabihin. Natatakot siyang maapektuhan ang sanggol sa sinapupunan. Pumunta si Seo-hyun kay Ji-young at hiniling na sabihin nito ang katotohanan kay Hyesu. Pero sinabi ni Ji-young na alam niyang lesbian si Seo-hyun, isang babala para huwag itong makialam. Samantala, imbestigado rin ni Hyesu kung sino ang nagbunyag ng balita tungkol kay Ha-jun. Bago umalis, nagplano pa rin si Jak-yong na ipakita ang katotohanan. Inaya niya si Ji-young para magpaalam at hinalikan ito nang makita sana ni Hyesu, ngunit nabigo rin ang huling plano niya. Sa gratitude party ni Emma, nalaman ni Hyesu na ang nagbunyag ng balita ay isang Hyejin, ang pangalan ng tunay na ina ni Ha-jun. Dumating si Seo-hyun para kumpirmahin na si Jak-yong nga si Hyejin. Nang magpakilala si Jak-yong bilang Hyejin sa party, sinampal siya ng malakas ni Hyesu. Dinala si Hyesu ni Seo-hyun pauwi para magpahinga. Agad na kumilos si Seo-hyun para patunayan na peke ang identidad ni Hyejin. Sumang-ayon ang katulong at ang tunay na Jak-yong na magtestigo para protektahan si Hyesu at ang sanggol nito. Nang harapin ni Seo-hyun si Hyejin, mariin niyang binalaan ito. Pero iginiit pa rin ni Hyejin na siya ang biktima at nais lang niyang mabawi ang anak na inabandona ng matagal. Nang matawagan si Ji-young ni Hyejin, nagmadali itong umuwi at nagsinungaling na nilalaro lang niya ang damdamin nito. Hindi makapaniwala si Hyesu sa mga salita ng asawa at pinalayas niya ito. Sa labas, sinampal si Ji-young ni Seo-hyun. Ipinahayag nito na poprotektahan niya si Hyesu, ang apo at ang kapayapaan ng Hwan Villa.
Walang nagawa si Jiyong kundi bumalik sa boxing arena at panoorin ang brutal na laban. Matapos mag-isip, pinuntahan ni Hyesu si Hyejin. Inalok niya ito na maghiganti ngunit iwan sa kanya si Hajun. Pero sinabi ni Hyejin na hindi siya nagbalik para maghiganti, kundi para sa anak. Nagulat ito nang sabihin ni Hyesu na mas mabuti pang kunin na lang nito si Jiyong. Para sa kaligtasan ni Hyesu, pinanatili si Hyejin sa Heian Villa ngunit inilipat sa pangunahing bahay. Pumalit si Yoan bilang tutor sa sekundaryong villa. Nagprotesta si Suyak at ipinahayag ang pagmamahal kay Yoan. Sinubukan ni Seo-hyun na ipaintindi sa anak na walang magandang patutunguhan ang kanilang pag-ibig. Kung talagang mahal niya si Yoan, huwag niya itong pahihirapan sa hinaharap. Dahil wala na lang si Hajun para kay Jiyong, nagbago ang kanyang plano. Kukunin niya ang lahat ng ibinigay niya dati kay Jinho at balak pa niyang paalisin si Hyejin. Habang masayang nagpapa-prenatal check-up at kumakain sina Hyesu at Hajun, nagtalo ng mainit sina Jiyong at Hyejin. Parehong matigas ang ulo, walang gustong umamin sa pagkakamali at gustong ipilit ang sariling makasariling hangarin. Hindi nila alam na sa panahong ito, nagtapat si Hajun kay Hyesu. Mula pa noong aksidente niya sa kabayo sa racetrack, alam na niyang si Jakyong ang tunay niyang ina. Nagmakaawa si Hajun na payagan siyang manatili sa pamilya. Samantala, pinalayas si Hyejin sa Hwanvilla ni Jiyong. Kahit tinulungan siya ni Seo-hyun, hindi pa rin siya pinapasok. Ayaw niyang iwan ang anak ng ganito, kaya naghintay siya sa labas ng gate. Nakita siya ni Hyesu at Hajun sa kanilang pag-uwi. Pinapasok siya ni Hyesu sa bahay. Dito ibinunyag ni Hyejin ang totoong ugali ni Jiyong. 2 taon silang nag-date. Alam ito kahit ng asawa ni Chairman Han. Sinabi niyang si Jiyong ang nagplano ng lahat, pero nang malaman nitong buntis si Hyesu, bigla siyang pinalayas. Hindi makapaniwala si Hyesu na ganoon kasama ang asawa niya. Pumunta si Hyesu sa asawa ni Chairman Han para alamin ang katotohanan. Nalaman niyang lahat, mula sa pagpapanggap na patay si Hyejin hanggang sa pagbabalik nito kay Hajun, ay plano ni Jiyong. Hindi kinaya ni Hyesu ang sakit. Sa pag-uwi niya, dumaloy ang maliwanag na pulang dugo mula sa kanyang paa. Wala na ang sanggol na pinakahihintay niya. Nang marinig ito ni Seo-hyun, agad siyang dumating. Nakita niyang umiiyak ng labis si Hyesu sa sahig. Niyakap niya ito para aliwin, pero pareho lang silang naghihingalo sa sakit. Ganito na lang umiyak ang 2 sawing manugang sa mayamang pamilyang ito. Nagsisi rin si Hyejin sa kanyang nagawa. Bilang ina, naiintindihan niya ang sakit ni Hyesu. Matapos kumalma, sinabi ni Hyesu kay Seo-hyun na aalis na siya sa nakakatakot na lugar na ito kasama si Hajun. Nangako si Hyejin na gagawin niya ang lahat para matulungan si Hyesu. Galit na galit si Jinho nang malamang kukunin ni Jiyong ang posisyon niya bilang CEO. Tinawag niya ito para magtanong. Sinabi ni Jiyong na siya ang naglagay kay Jinho sa pwestong iyon. Kung mananatili ito o hindi, nasa kakayahan na niya. Nagtalo ang magkapatid kung sino ang mas mahal ng ama. Sinabi ni Jiyong na ginamit lang si Jinho para pigilan siya. Sumagot si Jinho na laging siya ang napapagalitan habang si Jiyong ang laging pinupuri. Hindi alam ni Jinho na mahal pa rin siya ni President Han. Kahit gustuhin man ni Jiyong na mapagalitan, wala siyang pagkakataon dahil isa lang siyang anak sa labas. Pag-uwi ni Jiyong, wala si Hyesu. Ayon kay Yoan, ayaw makita ng asawa niya ang sinuman. Nang pilitin ni Jiyong, lumabas si Seo-hyun at sinabing maghintay na lang siya. Nagtaka si Jiyong sa kakaibang ugali ng asawa. Pumunta siya sa asawa ni President Han para magtanong kung sinabi nito ang lihim nilang usapan at nagtalo rin sila. Dito sinabi ni Jiyong na ang asawa ni President Han ang gumawa ng buhay na patay, hindi siya. Samantala, inutusan ni Jinho ang mga tauhan na hanapin ang lihim na impormasyon tungkol kay Jiyong. Gusto rin niyang maalis ang kapatid. Sa huli, nakakita si Jinho ng nakakagulat na balita. Posibleng bakla si Jiyong dahil may lihim siyang telepono na puno ng larawan ng mga hubad at maskulado na lalaki. Matapos kumalma, nagpasya si Hyesu na bumalik sa sekundaryong villa. Lumabas siyang parang walang nangyari sa nakaraang araw. Kinausap siya ni Jiyong. Susundin niya ang gusto nito para maging general director at magkaroon si Hajun ng pagkakataon na maging chairman balang araw. Nang magtaka si Jiyong kung bakit umalis si Hyejin ng ganun kadali, sinabi lang ni Hyesu na para iyon sa kapakanan ni Hajun. Hindi lang si Hyesu ang nagdesisyon para sa sarili, kundi pati si Suyak. Hayagan niyang sinabi sa magkabilang pamilya na hindi niya itutuloy ang planong kasal. Dahil sa pagmamahal na hindi masabi, hindi ito kaya ni Suyak. Tinanggap niyang mawala ang lahat ng material na kayamanan para mabuhay ayon sa sariling kagustuhan. Habang naghihintay si Jiyong sa resulta ng re-eleksyon ng bagong CEO, biglang dumating ang abogado ni Chairman Han. Ipinahayag nito ang huling habilin ng ama sa pamilya. Ang asawa ni Chairman Han ay binigyan ng villa at lupain sa probinsya pero walang share sa grupo.
Si Jinho ay pinag-aral para mag-Master Al pero walang shares. Si Seo Hyun ang nakuha ang lahat ng shares ng Hwan Electronics at karapatang magpatakbo ng art gallery. Nakuha rin ni Jinhee ang shares sa Hwan Confectionery sa kondisyong magpapatingin siya sa therapist. At ang manugang na si Hayesu ay binigyan ng 30,000 shares sa Hwan Shopping Mall. Sa huli, si Jiyong ay naging direktor lang ng Hwan Academy at walang shares. Ang tanging apo na si Suyak ang nakuha ang kalahati ng shares ni Chairman Han at naging future chairman. Ang natitirang kalahati na mahigit sa 150,000 shares ay idodonasyon sa charity. Ang bawat miyembro ng pamilya ay nakatanggap ng nararapat sa kanilang pagsisikap at posisyon. Ngunit si Jiyong ang pinakamalungkot. Sa mahabang panahon, sinikap niyang mapasaya si Chairman Han, pero ang nakuha niya lang ay ang posisyon ng direktor. Nagmamaneho ng mabilis si Jiyong patungo sa boxing match. Wala siya sa sarili at puno ng galit. Inutusan niya ang boxer na patayin ang kalaban. Dahil hindi nakuha ng asawa ni Chairman Han ang share na gusto niya, lihim niyang binuksan ang lugar kung saan itinatago ng asawa ang mga brilyante. Natuklasan niya ang cellar na puno ng mga alaala ng pag-ibig na itinago ni Chairman Han sa loob ng maraming taon. Dahil sa ugali nito, nagwala ang asawa ni Chairman Han at sinira ang sikretong silid pagkatapos ay pumunta sa ospital para pagalitan ng husto ang asawa. Walang nakakaalam na ang pagkilos na ito ang nagpagising kay Chairman Han. Habang naghihirap si Hyejin sa katotohanang si Ji-yong ang may pakana sa kanyang pagkamatay, pinilit ni Hyesu na pigilan ang galit at kausapin si Ji-yong ng may kabaitan. Kahit napansin ni Ji-yong na kakaiba ang salita at kilos ni Hyesu, wala siyang oras para isipin ito dahil sa dami ng problema niya. Pati sa panaginip, hinahabol siya ni Hyesu at Hyejin. Sa gitna ng kaguluhan sa bahay ni Chairman Han, naghahanap si Hyejin ng abogado para idemanda ang custody kay Ha-jun. Matapos suriin ang sitwasyon, sinabi ng abogado na walang tsansa si Hyejin na manalo. Pero iginiit ni Hyejin na kailangan niyang mabawi si Ha-jun kahit ano ang mangyari. Samantala sa pangunahing villa, nagkita-kita ang lahat sa almusal at pinag-usapan ang demanda ni Hyejin. Sa harap ng mga pangungutya at tanong tungkol kina Ji-yong at Hyejin, sinabi ni Hyesu na ayaw niyang isipin ang masasamang nangyari. Gagawin niya ang lahat para manalo sa kaso at alagaan si Ha-jun ng masaya sa hinaharap. Matapos ilang beses umiwas, nagkita rin sina Seo Hyun at ang dating kasintahan. Sinabi ni Seo Hyun na, "Miss na miss kita." Pero ayaw na niyang muling makita ang minamahal dahil hindi siya siguradong makakapigil sa tukso. Nang matanggap ni Ji-yong ang balita tungkol sa custody battle, nagalit siya at pumunta kay Hyejin. Kahit sinabi ni Hyesu na siya ang bahala, gustong patayin ni Ji-yong si Hyejin. Buti na lang dumating si Hyesu sa tamang oras. Nang marinig ang boses nito, tumigil si Ji-yong. Nakita ang takot ni Hyejin, binalaan ni Hyesu si Ji-yong na huwag magpakalabis. Siya ang bahala kay Hyejin para sa mga kasalanan nito at ni Ji-yong. Hindi pinayagan si Ji-yong na makialam. Pagkatapos magalit ng asawa ni Chairman Han, nagising ito. Umaasa ang lahat na magbabago ang hatian ng mana dahil baka hindi na magamit ang naunang testamento. Pagkatapos makita ang dating kasintahan, napagod si Seo Hyun. Kahit malakas siyang babae, umiyak siya sa sulok ng villa. Nang marinig na masaya si Suyak kasama si Yoan, tinawag niya ang anak para mag-usap. Taimtim niyang tinanong kung ano ang magpapasaya rito. Sinabi ni Suyak na nang umalis ang ina niya, natanto niyang kung gusto niya ng isang bagay, kailangan niyang isakripisyo ang iba. Bilang apo ni Chairman Han, mas mahal ang bayad kaysa ordinaryong tao pero ayaw niyang saktan ang minamahal, kaya ayaw niyang tanggapin ang posisyon ng chairman. Nang marinig ito ni Seo Hyun, naunawaan niya ang gusto ng anak. Pumunta siya kay Chairman Han para suportahan ang pag-cancel ng engagement ni Suyak at paghabol sa tunay na pag-ibig. Alam na ni Chairman Han ang dapat gawin para sa grupo. Dahil ayaw ni Suyak sa mana at wala nang malakas na dahilan si Jinho, mas mabuting ibigay na lang ang posisyon kay Ji-yong. Tinawag ni Chairman Han si Ji-yong. Alam nito na magre-refuse si Suyak sa mana, kaya umiyak si Ji-yong at nagsabing wala na siyang magulang. Kung mawawala si Chairman Han, paano na siya mabubuhay? Nagkunwari siyang wala siyang hihilingin kundi ang kalusugan ni Chairman Han at nauto nito ang matanda. Nalaman din ni Hyesu mula kay Seo Hyun na hindi tunay na anak ni Chairman Han si Ji-yong. Ang ina nito ay isang yaya sa bahay nila. Nagkarelasyon sila habang buntis ang ina sa anak ng iba. Nahabag si Hyesu sa lalaking minsan niyang tunay na minahal. Dumating ang custody trial. Buong puso niyang ipinahayag sa hukom ang pagmamahal at pag-aaruga kay Ha-jun. Sang-ayon siya sa paratang ni Ha-jun na masamang ama si Ji-yong. Sinabi niyang siya lang sa tatlo ang makakapagbigay ng magandang buhay kay Ha-jun. Idineklara ng korte na dismissed ang demanda ni Hyejin. Sa parehong panahon, opisyal na naging chairman si Ji-yong. Binisita siya ni Hyesu at binati.
Pagkatapos, ibinigay ang divorce papers bilang regalo. Nagkatinginan ang tatlong babae na puno ng lihim na kahulugan. Na-realize ni Jiyong na napagplanuhan siya ng dalawa. Bumalik ang kwento sa araw ng miscarriage ni Hyesu. Nagsisi si Hyejin sa lahat. Hiniling niya kay Seo-hyun na makausap si Hyesu. Matapos alagaan at kausapin, kumalma si Hyesu at nalaman ang dapat gawin. Sama-sama nilang itinanghalang isang makatotohanang demanda para mawalan ng bantay si Jiyong gamit ang impormasyon ni Hyejin para sirain ang imahe nito at mapadali ang diborsyo. Sinabihan ni Seo-hyun si Jiyong na sumuko na. Pero paano niya isasantabi ang posisyong pinangarap niya? Nagtalo sila at nagbantaan gamit ang mga kahinaan ng isa't isa. Hayagang sinabi ni Seo-hyun na kahit ibunyag ni Jiyong na lesbian siya, wala siyang pakialam. Tumakas si Jin-ho mula sa rehab center nang mabalitaang naging chairman si Jiyong. Una niyang pinalaya si Yo-an sa pagsulsol kay Suyak. Pagkatapos, sinaktan niya ang anak sa pagmamahal nito sa isang hamak na katulong. Nagwala siya at sinisi si Seo-hyun sa pagiging rebelde ng anak. Sa huli, humingi siya ng pangalawang pagkakataon kay Chairman Han, ngunit tanging paumanhin lang ang natanggap. Nagkita sina Hyesu at Emma at narinig niya ang malungkot na buhay ni Jiyong. Minahal ni Emma si Chairman Han, ngunit ito'y umibig kay Mija na buntis sa ibang lalaki. Naawa si Hyesu kay Jiyong, ngunit wala ng ibang wakas ang kanilang kwento. Nagpasya siyang alisin si Ha-jun sa pamilya Han at ilipat ang lahat ng shares niya kay Seo-hyun. Pag-uwi, nakita ni Jiyong si Hyesu. Sinabi nitong isipin ang sanggol sa sinapupunan niya. Sumagot si Hyesu na dahil nga sa sanggol, hindi na siya pwedeng manatili. Hiniling ni Jiyong na maghintay hanggang manganak, ngunit ibinigay ni Hyesu ang susi ng nursery. Pagbukas ni Jiyong, isang damit na puno ng dugo ni Hyesu ang nakita. Patay na ang anak natin, sabi niya, at ikaw ang pumatay. Dinalaw ni Hyesu ang asawa ni President Han para sabihing magdidiwal sila ni Jiyong. Sinisi niya ito. Kung hindi mo man siya pinanganak, sana'y inalagaan mo ng maayos. Hindi sana naging ganito si Jiyong. Pagod na raw siya sa pagiging manugang nito. Pumunta si Hyesu sa entertainment company para pag-usapan ang pagbabalik showbiz, pero ginamit ni Jiyong ang kapangyarihan para pigilan siya. Galit na galit si Jinho sa patas na trato ng ama, kaya imbestigahan niya ang madalas puntahan ni Jiyong. Diniretso niya ito. Akala ko magkadugo tayo. Pero kung wala pala, wala na akong respeto sa iyo. Pero hindi kalaban ni Jiyong si Jinho. Umuwi itong luhaan at tumawag kay Seo-hyun. Mas gugustuhin ko pang ikaw ang presidente kaysa sa kanya. Ibinunyag ni Jinho kay Hyesu ang lihim ni Jiyong. Nagtungo sina Hyesu at Hyejin sa boxing ring. Kahit alam nilang may problema ito, nang makita kung saan nito inilalabas ang galit, natakot silang dalawa. Samantala, pinagalitan at pinalayas ng asawa ni President Han nang ito'y umuwi. Gulat na gulat ang matanda nang sabihing gustong pasabugin ang sekretong silid. Sa huli, lumipat si President Han sa sekundaryong villa kasama sina Jiyong at Hyesu. Lalong determinado si Seo-hyun na pabagsakin si Jiyong. Sinabihan niya si Suyak na dalhin si Yo-an para opisyal na ipakilala. Siya ang unang susuporta. Hiniling din niyang tulungan siyang patalsikin si Jiyong para protektahan ang Hwan Group. Mabuhay ka ng masaya kasama ang minamahal, sabi niya, hindi katulad ko. Sa daan, hindi napigilan ni Seo-hyun ang sarili. Tumakbo siya sa airport para makita ang kasintahan bago ito umalis. Hintayin mo ako, yakap na sabi niya. Ako na ang lalapit sa'yo. Pagkatapos, dinalaw niya si Chairman Han para pag-usapan ang promosyon ni Jiyong. Hiniling niyang maging makatuwiran ito para sa grupo. Habang nag-uusap sila, nagtungo si Jiyong sa sekretong silid, dating tagpuan ng ina nito at ni Chairman Han. Nawala ito sa sarili nang makita ang larawan ng ina. Sana hindi na lang ako ipinanganak. Iyak na alala niya sa sinabi nito. Pag-uwi, harapin niya ang dating minamahal na asawa. Hindi na kita poprotektahan, sabi niya. Wala na ang anak natin. Sumagot si Hyesu. Hindi ko hahayaang maapektuhan niya si Ha-jun. Ipapadala raw niya ito sa abroad kasama si Hyejin bilang tutor. 2 araw bago ang inaugurasyon ni Jiyong, may aksidente, namatay siya. Sa libing, lahat ay may kanya-kanyang iniisip, lalo na si Emma na nakakita sa kanyang bangkay sa mansyon. Nagreklamo si Emma sa pulisya. Hindi daw atake sa puso ang dahilan, kundi pagpatay. 7 araw pagkatapos, inulit niya ang nakita. Nakahiga raw si Jiyong kasama ng isang tao, ngunit nang linggunin niya, si Hyesu na lang ang nakatayo sa hagdan. Sinimulan ni Inspector Baek ang investigasyon. Walang maalala si Hyesu dahil sa amnesia. Kumpirmado ni Seo-hyun na atake sa puso ang nangyari. Masaya naman sina Jinho at Jinhee sa pagkamatay ng kinamumuhian. 11 araw bago ang aksidente, nagpapatay si Jiyong sa kapatid ng boxer para pigilan ang testimonya nito. Sinundan din ang buhay ni Hyejin
pero nakaligtas ito. Lalong nawala sa sarili si Ji-yong. Target niya ngayon si Jin-ho na napabalita dahil sa alkoholismo. Nagreklamo ito kay Chairman Han, ngunit wala itong pakialam. Sa galit, inalok ni Jin-ho ang brilyante kay Seo Tae bilang pabuya para patayin si Ji-yong. 20 bilyong won kapalit. Sinabihan pa ni Ji-yong si Hye-jin na patayin si Hye-soo para silang magkasama ni Ha-jun. Nagtipon si Seo-hyun sa Board of Directors upang ipaliwanag ang sitwasyon ni Ji-yong at ang panganib sa grupo kung siya ang magiging chairman. Nagkagulo ang buong pamilya Han sa desisyon nito. Tinawag ni Ji-yong si Attorney Choi para bantaan ang pagtatanggal sa pwesto dahil pumanig ito kay Seo-hyun. Nasa peligro rin ang kaligtasan ng abogado. Para maiwasan ang pinsala mula kay Ji-yong, nagplano si Seo-hyun na ibunyag ang tunay niyang kasarian. Kailangan munang sabihin kay Jin-ho ang lahat. Nagulat ito ng malamang babae ang hindi niya malimutang ex-lover. Pero pagkatapos ng ilang sandali, sinabi ni Jin-ho na okay lang. Mas mabuti pa ngang babae kaysa lalaki. Matapos ipakita ang video ng kapatid bago mamatay na nagsasabing si Ji-yong ang salarin, nais pa rin ni Hye-soo bigyan ito ng pagkakataong aminin ang lahat bago niya ibunyag ang mga kasalanan nito. Pumunta siya kay Ji-yong para payuhan ito, ngunit matigas pa rin ang ulo nito at ayaw makinig. 4 na araw bago ang aksidente, hindi dumalo sina Chairman Han at Ji-yong sa family dinner. Ipinahayag ni Hye-soo na maghihiwalay sila at imbestigahan si Ji-yong sa pagpatay. Kaya ipapadala niya ng mas maaga si Ha-jun sa abroad para hindi marinig ang masasamang balita tungkol sa ama. Habang nagkukwento si Hye-soo sa bahay, nagkita naman sina Seo-hyun at Chairman Han para ibalita ang pagpatay ni Ji-yong. Sinabi nitong kailangang protektahan ang korporasyon at lahat sa Hwan Villa. Nasiraan ng loob si Chairman Han nang malamang pinakuha ni Ji-yong si Ha-jun sa school dahil sa takot mawala ang anak. Tumawag si Hye-jin kay Seo-hyun para humingi ng tulong. Tinawag ang Chief Secretary ni Ji-yong. Sinabi ni Seo-hyun na malapit nang matalo ito kaya dapat alam nito kung kanino susunod. Pagkatapos, pinalaya si Ha-jun at tumakbo kay Hye-jin. Naiintindihan ng bata ang sitwasyon kaya hindi siya natakot. Nagpasalamat pa ito kay Hye-jin sa pagluwal sa kanya. Pag-uwi, sinabi ni Hye-jin na isang halang ang ugali ni Ji-yong na hindi inisip si Ha-jun. Mas mabuting magpaalam ito sa anak bago umalis. Dumating si Inspector Baek na may search warrant para sa Hwan Mansion ngunit wala siyang nakuha pang impormasyon. Hindi lang iyon, pinagalitan pa siya ng asawa ni Chairman Han at pinalayas. Sa presinto, batay sa investigasyon, hinala ni na Inspector Baek at Lieutenant Huang na malamang itinulak pababa si Ji-yong ng isang lalaki na ikinamatay nito sa taas na iyon. Bumalik sa 4 na araw bago ang aksidente, tinawag ni Chairman Han si Ji-yong para kausapin. Matapos marinig ang sinabi ni Seo-hyun, sinabihan siyang sumuko at magsimula ulit dahil gusto ng lahat ang best para sa kanya. Pero hindi nakinig si Ji-yong. Umalis lang ito at inutusan ng housekeeper na kumuha ng sleeping pills sa ospital. Kung makakamatay, mas mabuti pa. Kasabay nito, inimbitahan ni Hye-soo si Emma para makipagkita sa boxer na namatayan ng kapatid. Gusto niyang kumbinsihin ni Emma si Ji-yong na tumigil sa masasamang gawain dahil malapit sila sa isa't isa. Sa harap ni Ha-jun, sinabihan siya ng bata na alagaan ang sarili at nagpahayag ng pagmamahal. Lalong nagulo ang isip ni Ji-yong, ngunit bulag at hindi na makatuwiran. Kahit lumuhod si Emma at pakiusapang tumigil, sagot lang nito na hawak na niya ang lahat at hindi siya hihinto. Hiniling pa nitong payuhan si Hye-soo na huwag siyang hadlangan. 3 araw bago ang aksidente, nahuli ang salarin sa kaso ng boxer. Pero dahil binayaran ni Ji-yong, inamin lang nito na personal na galit ang motibo at hindi inilabas ang utos nito. 2 araw bago ang aksidente, nalaman ni Ji-yong na na-postpone ang inauguration niya. Hindi sumusunod sa plano ang lahat, kaya lalong nabahala at nagpanik. Ang araw bago ang aksidente, hindi dapat kumilos si Seo Tae sa ganitong sitwasyon. Marami ring alalahanin si Housekeeper Ju. 10 araw pagkatapos ng aksidente, nag-usap ang pamilya tungkol kay Ha-jun. Ayaw nilang pag-aralin ito sa abroad kasama si Hye-jin. Pero giit ni Hye-soo na si Hye-jin na lang ang kamag-anak nito at wala na siyang maalala. Kaya mas mabuting sumama ito sa ina. Habang naghihirap ang mga matatanda, mas matinding paghihirap ang dinaranas ni Ha-jun. Namatay ang ama at ngayon hindi na siya maalala ng inang mahal na mahal niya. Sinabi niya kay Hye-jin na takot siyang iwan ito pero mas masakit palang hindi siya makilala. Narinig ito ni Hye-soo sa labas at labis na nasaktan. Pumunta siya kay Emma para mag-usap at umasang may maalala pa siya. Ikinuwento ni Emma ang buhay ni Ji-yong. Inaapi ito ng ina dahil kamukha ng tunay na ama. Hindi rin siya tunay na itinuring na anak ni Chairman Han. Napakasakit ng buhay ni Ji-yong, sabi ni Emma. Kung naagapan lang sana, baka nagbago ang lahat. Pero huli na ang lahat.
Ang masamang ugali nito ay bunga ng hindi maayos na pagpapalaki sa bahay ng mga Han. Sinabi ni President Han kay Seo Hyun na gusto niyang sunugin ang mga gamit ni Mija at ilibing ang abo sa puntod ni Ji-yong para tapusin ang nakaraan. Samantala, patuloy sa paghahanap ng ebidensya si Inspector Baek. Natuklasan niyang nagkunwari dati si Hye-soo na may amnesia, kaya naghinala siyang nagkakasabwat ang lahat. Habang pumunta si Inspector Baek sa bahay ni Seo Hyun para tanungin kung totoo o peke ang amnesia ni Hye-soo, nabalitaan niya kay Lieutenant Hwang na nahospital si Hye-soo ng araw ng aksidente ni Ji-yong dahil sa malubharing sugat. Sinabi ni Inspector Baek kay Seo Hyun na ang taong nag-collapse katabi ni Ji-yong ayon kay Emma ay si Hye-soo at wala nang iba. Pero sumagot si Seo Hyun, "Kung ganon, sino ang taong nakita ni Emma sa hagdan? Dahil mismo si Emma ang nagsabing nakatayo doon si Hye-soo." Sinubukan ni Inspector Baek alamin kung sino nagdala kay Hye-soo sa ospital at natagpuan ang isang recording. Bagamat hindi makontak si Seo Tae, hindi siya sumuko. Muling dinalaw ni Inspector Baek si Hye-soo at nagsabing gustong tanungin si Ha-jun. Nang makita niyang tumakbo si Hye-soo para iligtas si Ha-jun sa mabilis na truck, lalong napatunayan ang hinalang nagkukunwari lang ito. Kinumpirma ni Lieutenant Hwang na si Seo Hyun ang nagdala kay Hye-soo sa ospital. Isang araw bago ang aksidente, sinabihan ni Hye-soo si Ji-yong na may ebidensya siya sa pagpatay nito. Nawalan na ng sarili si Ji-yong. Sinabi nitong hindi niya hahayaang magtagumpay sina Hye-soo at Seo Hyun. Dito rin niya ibinunyag na lesbian si Seo Hyun. Nagulat din si Hye-soo nang maalala ang sinabi nitong may kasintahan bago ikasal. Nang makita ni Hye-soo si Seo Hyun, niyakap niya ito. Sabay silang pumili ng damit para sa engagement party ni na Soo-yak at Yo-an. Hinikayat ni Seo Hyun si Hye-soo na harapin ang lahat. "Narito ako para protektahan ka," sabi ni Hye-soo habang mahigpit na yumakap. Bumalik ang eksena pagkatapos mamatay si Ji-yong. Nang malaman ni Inspector Baek na si Seo Hyun ang nagdala sa ospital, sinabi nito na kasama rin pala si Seo Tae sa bahay nang mangyari ang insidente. Ipinaliwanag ni Seo Hyun na may mga sekretong daanan sila sa bahay kaya hindi nakita sa pangunahing pintuan. Giit niya na atake sa puso ang ikinamatay ni Ji-yong dahil sa stress sa pagkawala ng posisyon at pagdududa sa pagpatay. Si Seo Tae naman, matapos mag-abroad ay tumawag kay Jinho para aminin na hindi siya ang pumatay. Dumating si Inspector Baek para tanungin kung bakit nagpabook ito ng tiket para sa katulong. Para takpan ang katotohanan, sinabi ni Jinho na may espesyal silang relasyon at may problema sa bahay kaya pinaalis muna. Dinalaw ni Hye-soo ang psychologist dahil sa stress at bangungot. Hindi niya malimutan ang huling tingin ni Ji-yong. Nang suriin ni Inspector Baek ang video ng libing, napansin niyang walang pighati sa mukha ni Hye-soo. Lalong nagduda siyang nagkukunwari lang ito at maaaring siya ang pumatay. Bumalik si Attorney Choi kay Seo Hyun pagkatapos maibalik sa trabaho. Binalaan niya na determinado si Inspector Baek na tapusin ang kaso at kinausap ang family doctor. Pero siniguro niyang maipapaliwanag ang pagkamatay sa sakit sa puso na namana ni Ji-yong. Kahit kinamumuhian niya si Ji-yong, labis na nalungkot ang asawa ni Chairman Han at hindi makakain. Sinabihan niya ang kanyang paboreal na alagaan ito ng mabuti kahit hindi ito tunay na anak. Araw-araw naman nakaupo si Chairman Han sa sekretong silid at humihingi ng tawad sa larawan ni Ji-yong. Nakita ni Hye-jin si Hye-soo na gumagawa ng waffles para kay Ha-jun. Nagduda siyang naalala na nito ang lahat, lalo nang kumpirmahin ni Ha-jun. Gusto rin niyang malaman ang totoo sa pagkamatay ni Ji-yong. Inutusan ni Chairman Han si Jinho na sunugin ang lahat ng gamit ni Mija. Patuloy na iniisip ni Jinho ang sinabi ni Seo Tae na hindi siya ang pumatay. Samantala, iniulat ni Butler Ju kay Seo Hyun ang 2 bote ng poison gas sa kwarto ni Soo-yak. Tinawag nito ang 2 katulong at sinabing alamin kung paano aayusin ang 2 bote para sa ikabubuti ng lahat. Tinanong ni Hye-jin si Hye-soo tungkol sa pagkamatay ni Ji-yong. "Mas mabuting hindi mo malaman para safe ka," sagot ni Hye-soo. Dumating si Inspector Baek para usisain si Emma tungkol sa nangyari pagkatapos makipagkita sa boxer. Sinabi ni Emma na tinawagan siya ni Ji-yong ng araw na iyon at sinabing matatapos na ang lahat. Hindi nito nakita si Ji-yong sa party kaya pumunta sa mansyon. Tumawag si Seo Tae kay Inspector Baek para aminin na hindi siya ang pumatay. Binuksan lang niya ang cellar door para kay Ji-yong. Hindi na niya matanggap ang pressure na akusado siya. Sa mansyon, nag-uusap sina Hye-soo at Seo Hyun na parehong may sekretong itinatago. Parehong gustong protektahan ang mga mahal nila sa buhay. Nang marinig ni Inspector Baek ang tungkol sa basement, pinuntahan niya ito. Bagamat tutol si Jinho, pinapasok siya ni Seo Hyun. Nakita niyang kalmadong nakaupo si Hye-soo sa loob. "Ikaw ba ang pumatay sa asawa mo?" tanong niya. Sumagot si Hye-soo.
Pakiramdam ko may ginawa ako sa kanya pero wala akong maalala. Ano ang dapat kong gawin? Sa huli, dahil sa kakulangan ng ebidensya, napilitang isara ni Inspector Baek ang kaso. Tinangka ni Butler Joe na tumakas ng gabi pero nahuli ni Seo Hyun. Napilitan itong isiwalat ang lahat ng alam. Para kumalma si Jinho, sinabi ni Seo Hyun, hindi ikaw ang pumatay, mabuhay ka ng payapa. Natapos na rin ang lahat ng kaguluhan kay Jiyong. Umalis na si Emma sa simbahan at lumipat sa bagong tirahan. Si Yoan naman ay naninirahan na sa Hwan Mansion bilang bagong manugang ni Chairman Han. Si Seo Hyun ang nagtuturo at gumagabay kay Yoan para mahasa ito bilang bagong miyembro ng pamilya. Ginanap ang welcome party para sa bagong manugang sa masayang atmosfera. Ipinahayag ni Suyak na siya ang bahala kay Hajun pagbalik nito mula sa pag-aaral sa abroad. Maliwanag ding sinabi ni Seo Hyun sa lahat na si Hyesu ang tunay na ina ni Hajun at ang kasama nitong tutor lang ang nag-alaga sa kanya sa abroad. Itinuturing pa rin ng pamilya Han si Hajun bilang kanilang apo. Narinig ni Emma ang resulta ng investigasyon kay Inspector Baek tungkol sa pagkamatay ni Jiyong. Napilitan siyang tanggapin ang lahat at magpatuloy ng buhay na may pagsisisi. Matapos ang mahabang panahon ng pag-iwas, naglakas loob na si Hyesu na bumalik sa hagdanan kung saan nangyari ang aksidente. Doon niya naalala ang lahat ng nangyari ng araw na iyon. Nang gabing iyon sa engagement ceremony, tumawag ang bayaw ni Jinho para sabihing na aksidente ito kaya nagmadali siya sa ospital. Sinabi ni Seo Tae kay Jiyong na naghihintay si Jinho sa sekretong silid kaya pumunta ito doon. Kasabay nito, nakatanggap si Seo Hyun ng text mula kay Attorney Choi na gustong makipag-usap kaya pumunta ito sa study room. Pagpasok ni Jiyong sa basement, wala siyang makita kay Jinho. Nagdesisyon si Seo Tae na patayin si Jiyong para makuha ang kwintas na nagkakahalaga ng 20 bilyong won. Ikinandado niya ang pinto at pinasukan ng 2 bote ng poison gas ang silid. Sa loob lamang ng ilang minuto, hirap na huminga si Jiyong dahil sa lason. Tinawagan niya si Butler Joe at nang malaman nito ang nangyari, nagmadaling pumasok sa mansyon. Subok ni Hyesu na bigyan pa ng pagkakataon si Jiyong. Pinadalhan nito ng video ang lalaki na nagpapakita ng testimonya ng kapatid ng boxer bago mamatay. Nasa basement si Jiyong at tumatawag ng tulong kay Hyesu, ngunit hindi na ito nakapagsalita at nagkolapsa sa sahig. Narinig ni Hyesu ang kakaibang ingay kaya nagmadaling pumasok sa mansyon. Bagamat may masamang balak si Seo Tae, mabuti pa rin ang kanyang loob. Kaya sa huli, hindi niya nakayang ituloy. Pinatay niya ang gas valve at hinila palabas si Jiyong bago takas sa takot. Nang makita ni Jiyong si Hyesu, akala niya ito ang nagpapatay sa kanya. Ako na ngang taong walang naging pag-aari sa buhay, sabi niya. Ngayong may konting tagumpay na ako, sinira mo pa. Sumigaw ito at sinakal si Hyesu sa galit. Sa sandaling iyon, kinuha ni Butler Joe ang fire extinguisher at pinalo ang ulo ni Jiyong na ikinahulog nila ni Hyesu. Tumama ang ulo ni Jiyong sa hagdan at namatay kaagad. Nahimatay naman si Hyesu sa sakit. Bago tuluyang malugmok, nakita niya ang luha sa mga mata ni Jiyong na nakatingin sa kanya. Pumasok si Emma sa mansyon at nakita si Jiyong na nakahandusay sa dagat ng dugo kasama ang isang taong takot na tumakas. Ngunit nang bumalik si Emma, si Jiyong na lang ang nakita niyang nakahandusay samantalang nakatayo si Hyesu sa hagdan. Nangyari pala na habang tumatakbo si Emma, dumating si Seo Hyun mula sa pagtatrabaho at nakita ang mag-asawang nakahandusay. Tinulungan ni Seo Hyun si Hyesu at itinago ang fire extinguisher. Ito ang nagpaliwanag sa sinabi ni Emma kay Inspector Baek. Tumakbo si Emma para tawagin si Seo Tae at tumawag ng ambulansya. Nakita ni Seo Hyun ang pasa sa leeg ni Hyesu at akala niya ito ang pumatay. Kaya ginawa niya ang lahat para protektahan ito. Tinawag niya ang 2 katulong para ayusin ang eksena habang dinala niya si Hyesu sa ospital. Nalinaw na ang pagkamatay ni Jiyong. Matapos malaman ang totoo kay Seo Hyun, ibinalik ni Butler Joe ang diamond necklace kay Chairman Han bago umalis, ayon sa payo ni Seo Tae na baka siya ang mapagbintangan. Sa wakas, nasuot na ito ng tunay na may-ari, ang asawa ni Chairman Han. Matapos pasalamatan ni Hyesu si Butler Joe, sinabi nito na akala ni Seo Hyun siya ang pumatay kaya ginawan ito ng paraan. Nagkita ang dalawa at napagtanto na pareho silang may gustong protektahan. Si Seo Hyun kay Hyesu at si Hyesu kay Hajun. Mabilis na lumipas ang 6 na buwan. Bumalik na sa normal ang buhay sa Hwan Villa. Si Jinho ang pumalit kay Butler Joe at natagpuan ang kasiyahan sa pag-aasikaso ng bahay. Madalas itong maglaro kasama ang bayaw imbes na magtrabaho. Bumalik din sa pagiging food lover ang asawa ni Chairman Han. Lumipat sina Yoan at Suyak sa sekundaryong villa samantalang nagbalik showbiz si Hyesu at nagtamo ng tagumpay. Masayang namumuhay si Hajun kasama ang 2 inang nagmamahal sa kanya.
Bilang bagong presidente ng grupo, nagpasya si Seo Hyun na bukod sa pagpapatatag ng pamilya at negosyo, bibigyan din niya ng oras ang sarili para maging masaya. Tinawagan niya ang kasintahan, bibisita ako sa susunod na linggo. Ang bawat miyembro ng pamilya ay natagpuan na ang kani-kanilang kaligayahan.